Good afternoon sa inyo lahat mga tol, at ito ang inyong lingkod, Megs TV. At dito na naman po tayo sa panibagong videos natin. At kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe at i-hit ninyo ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga panibagong videos na ating i-upload. So, ano pang hinihintay natin mga tol? At umpisa na natin. Let's go! So ito po mga tol, ang Kawasaki KLX 150cc BF. So yan po ang off-road bikes ni Kawasaki. At kung makikita nyo mga tol, no, napakaganda ng kanyang forma at talagang palaban na itong si KLX. At malalaman natin kung ano ang ibibigay nito sa atin, kung tayo ba ay masasatisfy, lalong-lalo na sa kanyang engine at sa kanyang performance. At sa looks mga tol, wala akong masabi dito dahil kung makikita nyo, sa kanyang front fender pa lang, naka-inverted port ka at kulay gold ang kanyang inverted port. At dito mga tol, makikita nyo sa gilid yung kanyang chassis na napakaganda ng texture, no? At yung quality na ito mga tol, alloy ang quality na itong kanyang chassis at napakatibay na ito. So ayan mga tol, no, etong si KLX 150 BF, meron po siyang engine na 4-stroke at single overhead cam, single cylinder at naka 2 valves. Etong si KLX 150. So ang color po nito ay color black, and yung isa color green. Ayan, dito tayo magsisimula sa kanyang ulo. Kung makikita nyo mga tol, no, yung kanyang headlight naka halogen bulb. So yan po ang gamit ni KLX, halogen bulb. At dito naman po sa kanyang signal light na dito po naka-install sa kanyang gilid, naka bulb type pa rin po. At kung makikita nyo yung plastic na ginamit dito kay KLX, napaka flexible, no, at makapal. So hindi po agad mababasag to dahil sa kanyang quality and flexibility. At dito naman po sa kanyang suspension, naka-inverted fork. So kulay gold po ang kanyang inverted fork. Doon po sa isa, color black po yung kanyang inverted fork. So napakakapal na ito mga tol at napakatibay. Lalong-lalo na sa kanyang play, no, sa kanyang bounce. So maaasahan mo talaga tong inverted fork ni KLX 150. Kagandahan na ito mga tol, meron na po siyang yung cover niya dito sa kanyang telescopic or inverted fork. So iwas sa dumi and tama ng bato, no, kasi nga etong bike na to pang off-road, pero pwede mo pa rin siyang gamitin sa pavement road, dual sport etong bike na to. So dito naman sa kanyang braking system, naka dual path caliper. At kung makikita nyo mga tol, yung pedal disc na ginamit dito kay Kawasaki KLX 150. At dito naman sa kanyang gulong, ang tatak na ito IRC. So yan po ang kanyang standard na gulong. At meron po siyang sukat na 2.75 by 21. So ganyan po kalaki ang gulong ni KLX 150 dito sa harapan. At ito mga tol, yung kanyang play rings. Napaka minimal lang ng kanyang design dito, no, at maiksi lang yung kanyang play rings. Tapos merong combination na green and then silver, gray, tapos all black na po, at syempre merong white etong BF nya. So napakaganda ng combination. So dito naman tayo mga tol, no, sa kanyang instrument panel. Of course, ang gamit ni KLX 150
BF, naka-analog type po yan mga tol. At ito yung kanyang speedometer at yung kanyang odometer and yung fuel gauge. At dito naman yung kanyang indicator ng left and right turn signal at yung high beam indicator at saka yung neutral indicator. Very neat lang yung kanyang instrument panel. And all in all, goods na goods po itong motor ito mga tol. At sa kanyang key system naman, syempre ang gamit na ito naka traditional key. Etong kay KLX 150 talagang tested na to, no? Tested and proven na tong key system na sinauna natin ginagamit pa. So dito naman sa kanyang handlebar, so napakakapal at maganda yung quality. At dito naman sa kanyang left side switches, so meron po siyang high beam and low beam. And of course yung kanyang, kung di ako nagkakamali, yung kanyang choke andito, no, sa itaas. At dito naman yung kanyang left and right turn signal. Of course yung busina. At dito naman sa kabila, meron po siyang kill switch. At kung gusto mong i-activate etong si KLX, i-push mo lang to. And then pwede mo na siyang paandarin gamit etong ignition starter. Ang kagandahan pa rin na ito mga tol, no, etong si KLX, gumagamit pa rin po siya ng kickstarter. So ayan po. At kapag pumalya ang inyong ignition starter or malobat ang inyong battery, so hindi po kayo mangangamba na hindi mapaandar etong si KLX dahil meron po siyang kickstarter na hanggang ngayon ginagamit pa rin ni Kawasaki. Fuel tank capacity, meron po siyang 7.1 liters. So ganyan po kalaki ang fuel tank capacity ni KLX 150. And ang kanyang fuel consumption mga tol, naglalaro po sa 40 kilometers per liter. At syempre, it may vary pa rin, no, sa inyong driving method or driving mode. Kung kayo ay mahilig bumomba, so mas malaki ang fuel consumption na kakainin na itong motor na to. At kung kayo naman ay chill ride lang, so mas less yung fuel consumption na kakainin na itong si KLX 150. Dito tayo sa kanyang transmission type, no. Naka ano po to, 6-speed at manual etong si KLX 150. At meron po siyang maximum power na 11.52 horsepower at 8,000 RPM. At yung kanyang maximum torque naglalaro po sa 11.3 Newton meter at 6,500 RPM. At syempre yung kanyang compression ratio nasa 9.5:1. So napakalakas po ng makina na ito mga tol. So ito po ang kanyang carburetor mga tol. Ayan. Dito naman tayo sa kanyang seat height mga tol. Ang seat height na itong si KLX meron siyang taas na 870 mm. So napakataas po niya mga tol. At sasakyan ko po para magkaroon po kayo ng height preference dito kay KLX 150. Yan. At ang height ko po mga tol, 5'10 and a half. At kung makikita nyo, yung paa ko, naka-flat footed po yan. So, kayang-kaya pa rin, no? At ang kagandahan nito, kahit medyo mataas yung kanyang seat height, napakalambot naman po ng kanyang monoshock sa likuran. So, kayang-kaya pa rin ng nasa height na 5'3", 5'4", pataas. And siguro mga naka-tiptoe lang, no? Yung mga average height. Ito naman tayo sa kanyang taas, sa kanyang haba. Meron po siyang haba na 2,070 mm. At sa kanyang lapad naman mga tol, meron po siyang 950 mm. At sa kanyang height, sa kanyang taas, no, meron po siyang 1,155 mm. And of course, sa kanyang wheelbase, ang pagitan ng gulong sa unahan at sa likuran, meron po siyang 1,340 mm. At ground clearance naman mga tol, dito sa ilalim ng makina hanggang sa sahig, meron po siyang sukat na 295 mm. So ganyan po kataas ang pagitan ng ground clearance netong si KLX 150 BF. Safe na safe ang makina ninyo, no? Lalong-lalo na kapag ginamit ito sa mga off-road or sa mga mababatong daan, no? So safe pa rin ang inyong makina.
At syempre mga tol, ang timbang nito, ang kabuuang timbang ni KLX 150 BF, meron po siyang 118 kilograms. So napakagaan lang din po. At kung sasakyan mo, so yung bigat niya, tamang-tama lang po. At mas gagaan pa po yan kapag umandar na tong si KLX 150. Dito naman tayo sa kanyang upuan mga tol, no? At kung makikita nyo, yung kanyang upuan, meron po siyang dalawang kulay. Merong itim at gray. At dito sa itaas mga tol, meron siyang wrap texture. At dito sa gilid, yung color black, meron po siyang may pagkamat yung texture niya, no? So napakaganda, neat na neat yung kanyang upuan. At meron pa po siyang holder dito. So pwede ka maglagay ng mga documents or kung ano pang ilalagay mo dito. Ito yung kanyang rear fender, napakaganda mga tol. At dito naka-install yung kanyang taillight. At ang gamit pa rin ng ilaw netong sa kanyang taillight naka-bulb type. At dito naman po sa kanyang signal light, naka-bulb type pa rin po. At ito yung kanyang plate light na dito naka-install sa likuran. At katabi lang po niya yung reflector, dagdag visibility, no? Lalong-lalo na sa gabi. At of course yung kanyang plate holder. At ito rin mga tol, meron siyang lagayan ng kung hindi man tools, pwede rin yung mga documents mo, no? Yung ORCR, dito mo pwedeng ilagay sa likuran ni KLX 150. Dito naman tayo sa suspension sa likuran ni KLX 150. Of course, naka-unit track ang monoshock na ito mga tol. At kung makikita nyo yung spring, napakakapal. And then ito yung kanyang swing arm, napakakapal din po mga tol, no? Napakaganda ng quality na ito. So hindi basta-basta ang ginawa ni Kawasaki dito, dahil nga po sa pang off-road bikes ang built netong si Kawasaki. At eto meron din siyang mudguard dito sa likuran. Siyempre para iwas dumi sa putik, no? Para hindi po kayo ma-hassle sa paglilinis. At meron na po siyang mudguard dito na inilagay. At eto naman yung kanyang gulong sa likuran. Siyempre naka-IRC, yung standard na gulong ni KLX 150. At meron po itong sukat 4.10 by 18 inches. So ganyan po kalaki ang gulong ni KLX 150 dito po sa likuran. Braking system naman tayo. Siyempre naka single pot caliper at naka pedal disc yung gamit na hydraulic disc net KLX 150. At dito naman sa kanyang muffler, ito yung kanyang heat guard. At mukhang metal yung kanyang heat guard, no? Hindi naman po kayo mangangamba dahil meron naman po siyang play rings dito na para pang takip dito sa kanyang exhaust or sa kanyang muffler, no? So hindi pa rin mainit ang mararamdaman nyo dito dahil po dito sa kanyang play ring sa likuran. So yun po mga tol, at sana meron kayong nakuhang idea regarding dito kay KLX 150 BF. At maraming salamat po sa lahat ng mga sumusuporta at sa mga subscribers na nanatili na sumusubaybay sa atin, no? At sa mga bago pa lang sa aking YouTube channel, huwag po ninyong kalimutang mag-subscribe at i-hit ninyo ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga panibagong videos na ating i-upload. So yun mga tol, at magandang tanghali sa inyo lahat. Ride safe, God bless, and peace out.